Tayong lahat po ay magsiluhod bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchig. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat araw, mahiwaga siyang kumikilos, tumutupad, gumaganap na hindi nasisilayan. Maging sa buong magdamag, gawa niya'y kay inam, salita niya'y kay buti, naway ito'y mapakinggan at pagnilayan. Upang kung papaano ang mga layo ninyo'y, mga pagnanasang kayo'y makalaya sa iba't ibang karooban, kung ano ang nararapat na sa inyo'y kamtan, maramdaman ninyong ang Ama ay tuwirang sa inyo'y tapat na nagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Mateo. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot at iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Maliwanag ang katotohanan. Kuminsan, hirap na ang tao sa pagdulog, sa pagluhod, sa paglakad ng paluhod, na ang pananaw nila, doon sila nakalulugod masdan at yun ang nakalulugod na gagawin. Ngunit ang pawang katotohanan, ang butihin mong kalooban, ang malinis mong kaisipan, at ang may pag-ibig mong nararamdaman sa damdamin mo'y numunukal, yaon ang kalugod-lugod sa Ama upang ikay Kanyang kalugdan. Marami ng beses ang pangyayari sa buhay ng tao. Nagkakandahirap, nagkakandahinagpis. Ngunit bakit nga ba hindi pa binibigay ang kahilingan? Hindi ibig sabihin, hindi ka pinakikinggan. Hindi ibig sabihin, ayaw kang pakinggan.
Hindi ibig sabihin ikay pinarurusahan. Hindi ibig sabihin ikay tinalikdat, kinalimutan ng iyong amang mapagmahal. Kundi kung magkamisan sa bawat kaganapan sa buhay, ang layo ng Ama at layunin niya ay mapagnilayan ang bawat kaganapan, sapagkat sa bawat araw, wika nga niyang maliwanag, hindi mo pa hinihiling, alam niya na ang iyong kailangan. Kaya't ang matuwid at marapat tinutupad, ang siya'y kilalaning ganap at tanggapin sa damdamin. Sa gayon, tuturuan ka ng marapat mong gagawin araw at gabi man, tuturuan ka kung papaano dumulog at manalangin, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, matuwid kang makadudulog, makahaharap sa dambana ng iyong Ama, na kahit di mo siya nakikita, nararamdaman siya ng puso mong buhay sa pananampalataya. Mga minamahal, maliwanag din ang patotoo at katotohanang tinuturan. Kung di ka magpatawad, di ka patatawarin. Sadyang ang kahirap magbata at magtiis. Napakahirap ang pagbabata at pagtitiis. Kaya't hindi lahat ng paparito'y makababata, hindi lahat ng paparito'y makapagtitiis. Mapapalad kayong ang binata't tiniis nyo ay para sa mabuti at ikabubuti ng layon at nasa nyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naiinip na po kayo? Bagot na kayo? Oo. Naiinip na nga ang iba sa inyo. May mga ginagampanan na hindi alam ng iba kung ano yung mga ginagampanan ng mga naglilingkod sa harapan. Ngunit tanging Ama lamang ang nakababatid kung ano at saan dako nagsisitungo ang mga lingkod. Kung paano partihin at pagparti-partihin ang mga oras na iyan sa maghapon upang makatugon, makasunod sa layunin ng Ama sa pag-aatas niya ay di siya mabigo sa iyo. May mga pagkakataon naman din na kung magkamisan, kailangan mong batahin, ikaw na naghihintay para sa iyong kapakinabangan. Sapagkat kung magkamisan, may hinihintay ka na marapat mong batahin dahil kailangan mo yung tiisin. Mayroon namang pagbabata na kahit hindi mo tiisin yun ay maaari namang hindi ka na magtiis. Iba't iba nga ang kaganapan sa buhay ng tao. Halimbawa, may tutunguhan kang isang dako at wala ka nang inaasahan kundi yung nag-iisang sasakyan na yon. Ngayon, hindi ka makatiis dahil tagal naman eka. Katagal naman eka. Yung pala'y marami pang naging sagabal din ang sasakyan na hinihintay mo. Ikaw na may inis na inis. Anong magagawa mo? May magagawa bang pagkainis mo? May magagawa bang pagdudumali mo? May magagawa ba ang pagmamadali mo? Yan ang pawang katotohanan. Kapag isa lang ang inaasahan ninyo, huwag kayong magdudumaling maiinis, mayayamot, mababagot. Sino ba ang dapat asahan yung matuwid? Di ba ang isang Diyos? Kaya't kung siya ang alam niyong inaasahan, kahit na kayo ay magtiis, magbata pa rin kayo. Kahit kayo naghihintay, pagsikapan niyo pa rin siyang maramdaman, maapuhap at makilalang ganap. Sapagkat wala kayong susulingang iba. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, kaya't manapang sa inis mo'y magalit ka, dapat magtimpi ka na lamang at hintayin mo hanggang kailan Kanya pagtitiisin. Sapagkat ang mga pagtitiis at tiisin mong dinaranas, yaon ay isang halimbawang patuto sa Kanya, nang dahil kilala mo't kinikilala siya ang para sa iyong hinihingi at para siyang magbibigay sa iyo. Titiisin mo yaon dahil alam mo't nagtitiwala ka, siya ay nagtitiis din sa iyo bilang anak ka. Buhay bang Ama? Kaya't mga minamahal, nasa sa larawan ng pagbabata at pagtitiis na pananampalatayang tapat at totoo sa taong mga matimpiin. Ngunit kapag wala kang pagtitimpi, ikay magagalitin, mainisin, sigurado lagi kang talo.
Dahil sa iyong pagkainis, sa iyong pagkabagot, maaaring mag-aklas ka at mainis ka, umalis ka at iwanan mo na wala ka namang ibang asahan maliban siya. Kaya't ang wika ng Ama, mga anak, sa inyong pag-iisay, hindi kayo nag-iisa. Sa inyong paghihintay, hindi lamang kayong naghihintay. Sa inyong mga tinitiis, hindi lamang kayong nagtitiis, kundi lahat ng nangyayari sa inyo, maaring ako rin nararanasan ko. Tulad ng nagtitiis kayo kung paano ko ibigay ang hinihiling nyo, at ako naman din nagtitiis sa inyo kung paano ko kayo mapapaliwanagan tuwir ang maaakay sa matuwid na daan. At kung paano nyo ako inaapuhap, higit ako nag-aapuhap sa inyo, sapagkat ang pag-aapuhap ko sa inyo ay tapat at totoo, dahil tapat ang pag-ibig ko, wagas at malinis ang pagmamahal ko sa inyo. Kung magkagayon at kung mag-iisa at nagkakaisa tayo, tayong magkaisa, hindi kaya kapwa, liligaya at sasaya, yamang tayong dalawa ay nagkakaibigan ng tunay. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ba? Ano nga ang pangalan niya? Cheska. Kumusta? Mabuti? Mabuti, ano? Mabuti pa si Cheska, hindi naiinip. Kapag minsan umiiyak na lang yan ng hindi mo alam kung ba't siya naiiyak. O bakit? Ha? Minsan naman tumatawang mag-isa. Ganon. Hindi nyo maunawaan. Bakit? Bakit? Ha? Ganon. Parang bata, minsan ay nagpapapansin. Ano? Nagpapapansin, dapat pansinin. Halika. Ayun. Ayan, masaya na siya. Halika, Gutom ka na? Sige, kain ka. Sino nga ba ang tunay na nakakaunawa, nakakaintindi at nakasusuri ng inyong loob at kaisipan? Hindi ba ang tagabuhay, tagapagpagaling sa inyong katawan? Kaya nga kung mauunawaan lamang ng lahat ng tao ang layunin at nasa ng tagabuhay at tagapagpagaling, magmimithi rin sila'y makapagpadama ng ikalulugod at ikasasaya ng tagabigay buhay, ng tagabigay ng kagalingan. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan. Hindi dapat ang tao'y siya lamang ang minamahal, matuto ring magmahal. Hindi dapat na siya na lamang ang laging uunawain, matuto ring umunawa. Hindi dapat na sa tuwin na ikaw na lamang ang pagpaparayain, matuto ka ring magparaya. Kaya't hindi din dapat na ikaw lang ang patawarin, matuto ka ring magpatawad. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kapag sanay ka sa dakong kung saan ay hindi ka marunong magtiis, kapag nagtungo ka sa dakong dapat magtiis ka, talagang di ka makatitiis, aalis ka. Ngunit, kung may hinihingi kang dapat mong tiisin, para ito'y kamtin, babatahin mo yaan. Buhay bang Ama? At doon napapatotohanan ng Ama ang nagbata, nagpagal, naghintay, naabutan, nakalaya, nagtagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, na aking mga minamahal. Kung kayo ay sinasabihan, 50-50 sa palaran, wala kang magagawa, kundi sasang-ayon ka na. Dahil 50-50, wala ka nang magagawa at walang magagawa ang iyong kapwa.
Ngunit wala mang magagawa ang iyong kapwa at wala ka ring magagawa sa 50-50 sinasabi ng tao. Kapag sama ka nagtiwala, maaring 100% ang naging 50-50 mo. Kaya gawin yung 100% ang pananampalataya. Hindi 50-50 lang na parang hinahabol niyo'y buhay na walang pag-asa. Sapagkat kung ang Ama ang siyang tatanggapin ninyo at kikilalaning lubos nyo, laging buhay ang pag-asa at laging buhay ang ligaya, laging matitibay at magiging matatag ang ligaya ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya panalangin walang humpay, kailangan na mainam, subalit masigit na kailangan nyo sa panalangin ay may kalakip na pagtitibay. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalala kung baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral sa ng ibang Jesus, kaysa'y pinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuturo ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko nung ako'y nagtilingkod sa inyo. Paribagang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindihan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwanan at ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit sandiyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko. Ngayon, upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Oh, bakit? Halika. Hindi na. Oh. Halika. Gusto mo? Halika. Dito ka? Sige. Gusto mo dito? Sige, dito ka lang, ha? Kamiyak ka. Ha? Kang iyak na. Gusto mo kende? Ha? Kende? Sige, kuha ka dun. Kuha ka dyan. Yan. Hindi, kainin mo na, dali. Kainin mo na. O, kain mo na. Kain. Kainin mo na. Nasaan na ang candy mo?
ka lang ha. Sino nga ang makababata na mahalin ang di mo kaano-ano? Sino nga ang magbabata na tanggapin mo ang di mo kaano-ano? Sino nga ang magsasalarawan ng pagmamahal kung walang pag-ibig na nunukal kanino man? Kaya't kung papaano kayo ay di nakikita ang tunay na nagmamahal sa inyo, kung nadarama ng puso nyo ang pag-ibig na buhay at binuhay niya, may tutulad sa nakaraan sa mga ginamit upang magsalarawan kayong lahat sa pag-ibig na matapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ginawaran ng mabuti, pinatupad ang dapat sa mga naunang lingkod na nagpakaganap, upang lumaganap ang patotoo at paghahari ng amay buhay kaninumang tao sa mga anak niyang nagsisikap at nagsusumakit, talimahin ang kanyang aral, isabuhay ang kanyang mga pangaral, at magsabuhay sa kanyang mga salitang banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kung inyong pagninilayan, dumi sa loob ng katawan, maaring malinis at mahugasan sa pamamagitan ng pagdaloy ng tubig na bukal. Sa inyong pag-iisip, mahirap itong matupad. Ngunit kung kayo'y tiwalang tapat sa nagbibigay lunas sa inyong mga karamdaman, tubig na nag-iikot, umiikot sa buo niyong kalamnan mula ulo hanggang talampakan, maaring kung anuman ang dapat ialis at sa inyong katawan ay dapat na mawala, makakamtan niyo ito sa pamamagitan ng hiwag at himala tulad ng pagluwal sa inyong mga pawis, pagluwal sa inyong mga